Maraming salamat. Makakaupo na po kayo. Parang kakaiba naman, lalo akong kinabahan. Hindi naman na sana ako kinakabahan dahil lagi naman tayo nagsasalita, pero parang kakaiba ang araw na ito at ang okasyon na ito. At ako po ay nagtataka, sabi ko, bakit kaya ako yung napiling maging tagapagsalita ngayong umaga, samantalang ang dami ko nang nasabi at tuwing Lunes, noong mga nagdaang taon ay halos nandiyan ako para magsalita sa lahat ng mga empleyado. Pero akala ko ay biro lang, pala, totoo pala na sa araw na ito ay ako ang magiging tagapagsalita. At ito po ay isang malaking pribilehiyo para sa akin na makasama kayo sa isang napakahalagang okasyon. At bago po ako magpatuloy ay nais kong batiin muna ang ating punong bayan. Mayor Cesario Benedito Jr., ang aking mga kasamahan sa Sangguniang Bayan, Konsihal Victor Colili, ganoon din ang ating taga-Masid, Ginoong Pat Marquez, ang ating mga kasundaluhan at mga uniformadong kawani ng pamahalaan, iba't ibang sangay ng pamahalaan, ang ating mga pinuno ng bawat opisina ng LGU Brooks Point at sa atin po mga pribadong kumpanya na nandito ngayong umaga, hindi ko na po isa-isahin, at sa lahat po ng kawani ng pamahalaan, regular man, permanente, contractual o job order, at lahat po ng ating mga bisita at ating mga kababayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ang tema po natin ngayong umaga ay kalayaan, kinabukasan at kasaysayan. Sabi ko, siguro gusto na naman nilang makinig ng patungkol sa kalikasan kasi yun naman ang lagi kong tupiko o kaya patungkol sa Diyos. Dadating tayo dyan mamaya. Saan ba kayo lumaki? Ako sa farm. Kayo, sa farm din ba? Sa farm din ba kayo lumaki? Ako totoong sa farm. Doon sa farm, sa sitio, Kabkaban, ang boundary ng Salugon at saka sa Mariñana. At maaring marami dito sa atin, talagang lumaki sa farm. Pero kahit lumaki tayo sa farm, nakatandaan naman natin kung sino yung mga kaibigan natin, di ba? Kung sino yung mga kalaro natin, kung sino yung mga nakasalamuha natin, kilala naman natin yon. At sino ba nakakakilala ngayon kay Mayor Alice Go? Kilala niyo ba siya? Naku, siguro naman, lahat naman tayo dito mayroong cellphone at nanonood din naman tayo ng telebisyon. Pero eto ngayon yung pinaka-mainit na pinag-uusapan sa buong bansa. Lalo na pinag-uusapan ang ating soberenya na kung saan ay bahagi ng ating teritoryo ay pilit na inaagaw sa atin. Bakit inaagaw? Dahil trilyon-trilyong halaga ng likas yaman ang naroon sa ating teritoryo. Subalit, maraming mga ganitong issue na kinakaharap ang ating bansa. Paano ba nakaparehistro, nakakuha ng late registration ang isang tao na wala namang naisumiting mga anumang dokumento sa local civil registrar? Sabi ko, kung si ma'am ko walang yung nandoon, hindi yun makakalusot. Kasi talagang hahanapan niya yan ng school record. Hahanapan niya yan ng baptismal certificate. Hahanapan niya yan ng record mula sa RHU, di ba? Kung ilang beses kang nagpa-injection, nagpabakuna, at kung ano-ano pa. Talagang hindi papayag yung ating local civil registrar. Ganyan siya katapat sa kanyang tungkulin. At syempre, ganoon din ang lahat ng kanyang mga
kasama sa kanilang opisina. Kung kaya naman, napakarami nilang pagkilala ang natanggap, hindi lamang sa ating rehiyon, kung hindi sa buong bansa talagang kinilala ang kanilang galing at ang kanilang katapatan sa paglilingkod sa ating bayan. Subalit, hindi lahat ng hindi lahat ng kawani ng pamahalaan ay ganon. Doon sa isang bayan ay nakaparehistro ang isang tao na ngayon ay naging punong bayan na nang walang naisumiting anumang school record. Ang kanyang dahilan lamang ay wala na akong maalala. Walang naalalang kaibigan, walang naalalang kalaro, walang naalalang kasama doon sa farm, maliban sa mga baboy at manok na kanilang inaalagaan. Nakakapagtaka, pero lumulusot sa ibang ahensya ng ating pamahalaan. Ganon din po dito sa bayan ng Brooks Point. Ang alam ko, ang isang may-ari ng minahan sa atin, late registration din, ang kanyang hawak na birth certificate. At wala ring maipakita kung saan siya nanggaling at wala ring school records kung saan siya nag-aral. Pero kumikita ng bilyon-bilyong piso mula sa ating kabundukan, mula sa ating kalikasan. Punta tayo sa Biblia. Noong sintensyahan ng ating Panginoong Hesus ng kamatayan, sabi ng mga leaders, mga high priests, dapat malagyan ng gwardya ang kanyang libingan sapagkat ang sinasabi ng mandarayang ito, sa pangatlong araw ako ay mabubuhay na mag-uli. Mamamatay ako, papatayin ako, pero sa pangatlong araw ako ay mabubuhay na mag-uli. Kaya sabi nila, kay Pilato, magpadala ka ng mga gwardya. Kasi baka sa gabi, nakawin ng mga disipulo ang kanyang katawan at ipamalita na siya nga ay nabuhay na mag-uli. Kaya nagpadala ng mga gwardya doon sa kanyang libingan na tinakpan ng isang malaking bato upang masiguro na hindi mananakaw ang katawan ng Panginoong Hesus. Noong siya na ay namatay, nilibing, at nung ikatlong araw, habang nandoon ang mga gwardya, nagkaroon ng malakas na paglindol at mayroong isang anghel na nakaupo. Niroll niya yung bato at nakaupo siya doon at ang kanyang damit makinang at natakot ang mga gwardya. Lumabas ang Panginoong Hesus hindi dahil sa anghel na nag-roll ng bato. Niroll lamang ng anghel para lamang ipakita wala na doon ang Panginoong Hesus. Totoong nabuhay siya na mag-uli. Natakot ang mga gwardya at nagsumbong agad sila doon sa mga saserdote, yung mga high priest, mga elders na nagkutsaba upang patayin ang Panginoong Hesus. At nagsumbong sila na totoo, nabuhay siya na mag-uli. Sinumbong nila yung kanilang nakita. Pero sabi ng mga saserdote, lagyan natin ito, bayaran na lang natin ito. Binigyan ng malaking halaga ang mga gwardya at sinabi sa kanila, sabihin ninyo, nung natutulog kayo, ninakaw ng mga disipulo niya yung kanyang katawan. At anong ginawa ng mga gwardya? Tinanggap yung pera. At yun ang pinamamalita
na ninakaw ang katawan ng Panginoong Hesus. Yung katotohanan na siya ay nabuhay na mag-uli, tinabunan ng pera. Yung katotohanan, pinalitan ng salapi. At yun ang ipinamalita, sabi ng mga saserdote, yun ang sabihin mo kay Pilato at susuportahan namin kayo. At yun po ang naipamalita sa bansang Israel hanggang ngayon. Sabi ko, kung hindi tinanggap ng mga gwardya ang suhol, sana ay walang kaguluhan ngayon sa Israel sa iba't ibang bahagi ng ating mundo na ang pinag-aawayan ay ang relihiyon. Kung hindi rin tinanggap ni Judas yung 30 piraso na silver, ay hindi niya rin itatatwa ang Panginoong Hesus. Ano pong ibig ko sabihin? Yung suhol, malaking kapahamakan ang naidudulot sa sangkatauhan at sa ating bansa, sa ating mundo. Sabi kanina ng ating punong bayan, yung sakit ng ating pamayanan, yung kanser ng ating lipunan, hindi pa rin nalulutas, hindi pa rin nagbabago, hindi pa rin nagagamot. Yung pagmamahal sa salapi, yun ang nagiging dahilan kung bakit hanggang yun ang ating bansa ay pilit na humuhulagpos sa kahirapan. Subalit hirap na hirap sapagkat marami pa rin ang nasa pamahalaan ang nasisilaw sa pera. Kulang sa pagmamahal sa bayan. Kulang sa pagmamahal sa bansa. Lalo na sa hanay ng sa aming mga leader ng bayan. Mahalin natin ang bayang Brooks Point. Sapagkat, sabi nga ng ating punong bayan, ano man yung may ipon nating salapi sa mundong ito, hindi natin madadala yun. After 100 years, wala kahit lahat ng nandito, nakatayo dito. Wala na rito. Pero, yung kasaysayan, huhusgahan tayo ng kasaysayan. Anong ginawa mo sa bayan ng Brooks Point? Sa kasalukuyan, gamalaya ba ang ating mga leader na magdesisyon para sa bayan ng Brooks Point? Yung mga tumanggap o nakatanggap ng mga campaign funds o campaign promise, hindi sila malaya dahil mayroong utang na loob. Kaya hindi makapagdesisyon ng sarili sapagkat mayroong tinitingnan na tulong o maaaring nakapagbigay na ng tulong. Napakahirap para sa akin yung desisyon na talagang panindigan na ipaglaban ng bayan ng Brooks Point. Bagamat napakaraming alok ng salapi, pero hindi ko tinanggap dahil mahal ko ang bayan natin. Sa halip na salapi, maraming paghahabla ang aking tinanggap. At isang illegal at hindi makatarong ng suspensyon ang aking tinanggap alang-alang sa pagmamahal sa bayan natin. Sa ating lahat, kasi tayo po, whether job order, contractual, permanente, department head, elected officials, men and women in uniform, mga guro, ang lahat po, tawag po sa atin
public officer. Kahit naglilinis ka lang dyan sa kalsada na sinasabi mo, sweeper lang ako, pero ang tawag po sa ating lahat, public officer. Ano po ang inyong nagawa na para sa bayan natin? Yung mga, lalong-lalo na sa hanay ng mga politiko, yung desisyon po ba natin na ginagawa sa munisipyo, magiging kapaki-pakinabang sa kasalukuyang henerasyon at ganon din sa mga susunod na henerasyon na siyang ating kinabukasan? May kalayaan po ba tayong magdesisyon? Na-enjoy ba natin yung kalayaang magdesisyon para sa bayan ng Brooks Point? O meron tayong may angkla na kailangan sumunod tayo dun dahil meron tayong utang na loob? Hindi ko lamang po iniisip yung kasalukuyan. Iniisip ko rin yung hinaharap. Pagkatapos ng 50 years, ng 100 years, ng 200 years, ano kaya ang sasabihin ng ating mga kababayan? Magpapasalamat kaya sila sa atin? Sa ating ginawa? O umurahin nila tayo dahil mali ang ating mga naging desisyon? Ang pagpapamilya po ba sa bayan ng Brooks Point ay tama? Nakikinabang ka ba dito dahil ang kapatid mo ay empleyado, ang anak mo ay empleyado, meron kayong negosyo doon sa loob, kumikita ng milyon-milyon ng inyong mga truck? Yun ba ang dahilan kung bakit nandoon ang iyong buong suporta? Pero sa tingin ninyo, matutuwa ba ang mga taga Brooks Point? Sapagkat humigit kumulang 8,000 ektarya ang miminahin sa ating kabundukan, sa tingin ninyo, tama ba na ang isang bayan na lumago dahil sa agrikultura ay ipag-iba natin at ang kikita ay ang mga dayuhan? Masasabi mo ba na mahal mo ang bayang ito kung isa ka sa ahente ng mga nagpapag-iba nito? Hindi ka ba nagsasalita dahil natatakot ka? Neutral ka ba sa isyong ito? Dahil kung yung punong bayan nga nadidimanda, nasususpende, ako pa kaya? May mga ganyan. Pero alam nyo, pribilehiyo po na maglingkod sa bayang ito. Napakaganda ng bayang ito at yung paglilingkod natin ay dapat pahalagahan natin. Wag lamang yung kapakinabangan ng ating sarili at ng ating pamilya ang ating tingnan. I-consider din natin at alalahanin din natin yung ating mga kababayan na maapektuhan, hindi lamang yung mga kababayan natin sa kasalukuyan, kung hindi yung kinabukasan, yung mamamayan ng bayan ng Brooks Point na hindi pa ipinanganganak, subalit magmamana ng bayang ito. Sana ay mayroon tayong kalayaan na magdesisyon ng tama. Sana ay mahalin natin, hindi lamang sa salita, kung hindi sa gawa, ang bayan ng Brooks Point. At hindi lamang ang bayang ito, kung hindi ang ating bansa. Walang ibang magmamahal sa ating bayan at ganoon din sa ating bansa kung hindi tayo mga Pilipino. Magandang umaga po. Pagpalain tayo ng Diyos. Mabuhay ang bayan ng Brooks Point.